ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king hawak. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming tao ang dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa ilang napuok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglungsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang inyong katabi ng magandang umaga. Natitipon po tayo mga kapatid bilang isang mag-anak ng Diyos upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiyang ito ngayong 16 na linggo sa karaniwang panahon. At tayo pong lahat bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay nagbibigay papuri, pasasalamat sa ating Senyor, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sino po sa inyo ang hindi napapagod? Meron po ba? Sino po sa inyo ang napapagod? Marahil lahat tayo magtataas ng kamay at sasabihin, Father, napapagod po ako. Araw-araw po nakakapagod ang buhay. Gigising ka sa umaga, ipaghahanda mo ng almusal ang iyong pamilya para sa mga nanay. No, maghahanap buhay ka ng 8 hanggang 12 oras. Pag uwi mo, meron ka pang gawain sa bahay. Nakakapagod po, di ba? Sino po naman, ano po ba ang ginagawa ninyo kapag kayo ay napapagod? Nagpapahinga. Tama po ba? Sino po sa inyo ang gustong magpahinga? Ay wala. Parang lahat gustong mapagod, no? Sino po ang gustong magpahinga ng habang buhay? Wala, Gusto natin, pero sa bawat pagod, nandoon ang pagpapahinga. At bakit yung sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Kung maalala niyo po nung nakaraang linggo, si Jesus, isinugo niya ang kanyang 12 alagad upang ipangaral ang salita ng Diyos. Magpagaling sa mga may sakit, magpalayas ng inaalihan ng masamang espiritu. Pinagkalooban niya yung kanyang 12 alagad ng misyon. At alam ng Panginoon na nakakapagod
ang kanyang mga inatas sa kanyang mga alagad. Nakakapagod ang pumunta sa iba't ibang lugar upang magpangaral ng salita ng Diyos. Nakakapagod magpaalis ng inaalihan ng demonyo. Alam ni Jesus ang bawat pagod ng kanyang mga alagad. At ipinapaalala din sa atin sa araw na ito na alam ni Jesus ang lahat ng pagod ng ating buhay. Alam ng mahal na pong Jesus Nazareno ang lahat ng pagod ng iyong mga puso. At kung alam ng Panginoon ang mga pagod natin sa ating buhay, ano ang kanyang ipinagkakaloob? Kapahingahan. Sa madaling salita mga kapatid, ang tunay na kapahingahan hindi matatagpuan kanino man. Ngunit ang tunay na kapahingahan ay ipagkakaloob ng Diyos. Tayo po kasing mga tao, kapag tayo ay pagod, ano po ba ang mga bagay na ginagawa natin? Maraming mga kalalakihan ang sasabihin nila, Father, pagod ako magre-relax ako. At kapag tinanong mo, anong gagawin mo sa relaxation mo? Magwawalwal ako. Iinom ako. Maglalasing ako. Pero hindi mo ba na mapapansin na pagkatapos mong uminom ng napakadaming alak, nakapagpahinga ka ba? Di ba minsan may hangover pa, mas lalo kang napagod? Ang sasabihin ng ilan, Father, magre-relax ako. Mamimili ako ng lahat ng bagay na gusto ko. Pero sa dulo, nakapagpahinga ka ba? Baka hindi. Nakabili ka nga ng mga bagay na gusto mo, pero ang iisipin mo naman, paano ko babayaran ng utang ko? Diba ho? Kapag tayo ay napapagod, alam ng Diyos yan. At kung alam ng Diyos ang kapaguran natin sa mga buhay natin, alam din ng Diyos na kaya niyang pawiin ang lahat ng iyong pagod. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ilapit natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pagod sa buhay. Kung pagod ka na sa asawa mo, ilapit mo yan sa Diyos. Kung pagod ka na sa mga anak mo, ilapit mo yan sa Diyos. Kung pagod ka na sa boss mo sa opisina, ilapit mo yan sa Diyos. Kung pagod ka na sa mga kapitbahay mong mga tsismoso at tsismosa, ilapit mo yan sa Diyos. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pagod. At siya din ang magbibigay sa atin ng tunay at walang hanggang kapahingahan. Diba sa ating ebanghelyo, nakita ni Jesus yung kanyang mga alagad. At ano ang sabi niya sa kanyang mga alagad? Magtungo tayo sa ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Mga kapatid, kung pagod ka na, huwag ka nang pumunta sa iba't ibang lugar. Mamahinga ka kasama ng Diyos. Mamahinga ka kasama ni Jesus. Pangalawang bagay, mga kapatid, mapapansin natin dun sa ating ebanghelyo na niyaya ni Jesus ang kanyang 12 alagad o yung kanyang mga alagad patungo sa ilang na pook. Pero sa gulat ng Panginoon, pagpunta niya doon sa lugar na kung saan sila magpapahinga, lumayo nga sila sa napakaraming tao. Pero pagpunta nila doon sa ilang na pook na yon, napakadami pa rin taong naghihintay sa kanila. Sabi ko nga sa aking pagninilay kagabi, nung ipinagdadasalan ko yung ebanghelyo, kung ako si Jesus, maiinis ako.
Magpapahinga ka na nga eh. Lumayo ka na nga sa mga tao. Tapos, pagdating mo sa lugar kung saan ka magpapahinga, nandun pa din sila. Di ba nakakainis po yun? Pero sabi ko sa aking sarili, iba talaga ang Panginoon. Dahil si Jesus, imbis na mainis, namutawi pa din yung kanyang habag na hindi niya hahayaang makita ang mga tupa na walang nagpapastol. Sa madaling salita, hindi niya matatanggihan tayong mga lumalapit sa Kanya dahil sa puso ng Diyos, sa puso ni Jesus, mas namumutawi ang Kanyang habag. Hindi ba makapagdamdamin yon? Yung tipong akala ng Diyos o akala natin tayo, madalis tayong tumakbo. Sa mga oras na may taong nangangailangan sa atin, pwede nating pagtaguan. Pero ang mahal na pong Jesus Nazareno, uunahin tayo kahit siya'y pagod na. Mamumutawi ang kanyang habag kahit siya'y pagod na. Bakit? Dahil para sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang kanyang pagmamahal kailanman hindi napapagod. Uulitin ko po yun, ha? Para sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang kanyang pagmamahal kailanman hindi mapapagod. Kaya magandang tanungin din po yan ng isang taong tunay na nagmamahal, hindi din mapapagod magmahal. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo na tayo'y mga tao, may limitasyon, may kahinaan, napapagod. Pero sa kabila ng ating mga pagod sa buhay, binibigyan tayo ng tunay na kapahingahan, tunay na lakas na nagmumula sa Diyos. At ang tunay na lakas na ipinagkakaloob ng Diyos, nagmumula sa kanyang habag at pagmamahal. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa sa araw na ito, marami kang pagod, marami kang hirap sa buhay, ilapit mo yan sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na nagmamahal. At ang kanyang pagmamahal, hindi nauubos. At higit sa lahat, hindi napapagod. Amen.